inspiration to the world. Be bold, be brave, be you. Welcome to RIE Podcast! Yes! Hello everyone! Good evening po sa lahat ng nandito ngayon and welcome po sa another inspirational and motivational episode ng ating RIE Podcast. For tonight, syempre, bago po tayo magsimula, gusto ko pong batiin lahat po ng mga viewers natin dyan from different parts of the Philippines and different parts of the world. Ayan, i-comment mo naman dyan sa comment section kung saang lugar ka ng Pilipinas nanonood ngayon ng event natin or di kaya kung saang bansa ka po sa iba't ibang sulok ng mundo. And syempre, binabati ko rin po yung ating mga founders, our online queen, Mentor Tanya Morales, our co-founder, The Wolf of EC, Mentor Binge Bunaga, the RA Council, the members of Royals International Empire, lahat po ng coaches and mentors na bumubuo ng community po natin. Ayan, so, ikaw, syempre, kung bago ka po dito, welcome po sa inyo. Pwede mo pong i-shout out yung pangalan ng coach or mentor na nag-send sa inyo ng link na to. And alam ko, you are all very, very excited na po kasi for today, inimbitahan po natin ang isa po sa napaka-inspiring na tao. And nakita nyo na po siguro sa poster, ito po, nakasama ko po ito sa trip namin sa Project High, and sobrang napabilib po ako sa babaeng ito. So, kung ikaw, babae ka, may kapatid kang babae, may nanay ka, di ba, makaka-relate ka po sa story niya kasi pinatunayan niya na even babae ka, kayang-kaya mong maging empowered, strong, independent woman. Naks naman talaga. Ayan, so syempre, hindi ko na po papatagalin. One of the Project High Top 20 and one of the icons of our community. Please help me welcome Mentor Donalyn Vargas. Yes! Ayan, welcome, Yes. Mentor Thank Don. you so much, Mentor. Ayan, thank you so much din for gracing our community sa pag-attend sa ating RA Yes. Podcast. By the way, batiin mo muna yung mga Ayun, okay. nanonood. Hello everyone! Hello RIE! So grabe, nakaka-excite po na marinig yung magiging, alam mo yun, yung gantong podcast, and excited ako na mas marami pong ma-inspire sa akin na nanonood at nakikinig na kaya mo din, posible din, lalo na sa mga pinagdaanan talaga na nakaya ko. Akala ko kasi mentor before, ano mo yun, posible ba to? Kaya ko ba Akala mo to? pang artista yung mga ganitong Totoo, setup. pero ngayon, Dito ka na ngayon. na-interview Dito ka na sa tayo. studio na. Studio! By the way, Studio, Mentor yes. Don, syempre, nasabi ko nga kanina that tonight, itatakal natin talaga yung, kung ano ba talaga, how Mentor Donna became Mentor Donna. Kung ano ba talaga yung story ng buhay mo. And syempre, marami sa mga viewers natin, nakikita ka na nila sa social media, na-feature ka na sa mga iba't ibang events, right? But ang hindi alam ng karamihan, ano ba talaga yung pinanggalingan? And ano yung Yes. parang pinaka-history? Ika nga, bakit ba talaga, kung paano mo nakuha yung success na meron ka ngayon? So, my first question sa'yo, ito na, simula na tayo. Yes. No? Excited na ako. Exciting na. So, syempre, first question, ano ba yung ginagawa mo before ka na-involved sa community natin, sa business na to? Ako talaga, Mentor Rafi, sobrang gusto ko talagang yumaman. Okay. Kaya lahat sinusubukan ko. Kasi natandaan ko noon, sabi sa akin, pag nagtrabaho daw, magiging okay na yung buhay. Kaya hindi pa ako gumagraduate. Tunigil ko Taga na. saan ka talaga? Ay, taga ano muna ako. Okay, pakilala din muna ako. Oo. Taga Cavite po talaga ako. Okay, Cavite Doon ako lumaki. Mm. Lumaki. Napatingin din. Ay, joke. Doon ako talaga nangarap. Okay. Kasi hindi biro ang isang ang pinagdaanan ko rin doon sa Cavite, Cavite. since galing po ako sa broken family. Okay. Ang panganay ka ba? Bunso. Dalawa lang kami. So Yes. dalawa lang kayo ng kuya mo. Okay. Tapos, at what age na realize mo na, ay, broken family pala kami? Ay, siguro 11 years old nung dinala Okay. kami ng nanay ko sa province nila sa Leyte. Okay. 2 years ako doon. So, yun, doon na nag-start lahat, and then nawalan ako ng communication sa parents ko. Okay.
Doon na lahat ng pagsubok, bakit ganito ko katatag, bakit ganito Katapang. katapang. Kasi at the age, imagine, walang 11 years old. 11 years old, parang di ka pa ganun ka ano sa, Nahimasmasan ka ng mundo. parang binato ko ng, buti na lang. Oo. Buti na lang naranasan ko yun. Kasi, siguro wala ako dito din talaga ganito katatag or ganito katapang. May purpose din talaga, no? Exactly. So, at 11 years old, realize mo na, ito pala yung life na namin ngayon. And doon ka rin nag-aral sa Leyte na? Or bumalik ka dito ng Nag-aral Luzon? ako doon ng isang taon lang. Okay. Tapos, ano yun question sa akin yun ba't nararanasan ko to? Bakit wala akong magulang? Bakit Sino nag-aalaga sa inyo nun? Yung lola at lolo ko. Yung sa Oh. side ng mother ko, parents niya. Pero hindi kami ganun ka-close. Kaya, mabait para, syempre, makisama ka. Para maalagaan. Yes. By the way, so bumalik ka dito ng Metro Manila after a year na nandun. Nag-stop din ako eh. Siguro after 2 years. Yun, bumalik ako after 2 years ng Manila. Parang alam mo yun, parang nakaalis ako sa hawla, Mentor Rafi. Kasi na-experience ko talaga habang yun nga, nag-aral ako sa province. Sobrang layo talaga ng nilalakad namin. Tsamba na lang pag may dumaan na truck, tapos yung lalakaran mo in gubat. Pag may dumaan na, Rural na rural. ay talaga, Ganun. Mentor. Kaya, Marami makaka-relate actually siguro sa mga laking taga-probinsya. province. Alam nila yun. Ako, relate ang ganun din sa amin eh. And so pagbalik mo dito, kasama pa rin yung grandparents mo or iba na yung hindi nag-alaga sa inyo? Bumalik ako dito, nagkaroon ako ng communication sa father ko. So, nung nagkaroon ako nung na-message ko na siya, nagkaroon ako ng contact, hindi na ako nagpatagal na padalhan ba na makauwi na din talaga. Kaya nung umuwi ako dito, tinulungan ako ng teacher ko eh. Teacher ko pa yung tumulong sa akin para kasi parang takas lang din yung pag-uwi ko. Kasi gustong-gusto ko na taga-uwi. Para makabalik ng school. Para makabalik ako ng Cavite, yun, at least yung kasama ko father ko. Grabe, no? Kaya, Ang bata mo pa. Tapos after nun, nakagraduate ka ng high school naman and nakagraduate college. ako ng high school. College, nakagraduate ka rin. College dapat, graduating dapat. Okay. Kaso, yun na, dito ko na ipapasok na gusto ko na talaga yumaman. As in, Anong course mo nung... Yun, iba-iba. Iba, Kaya hindi ko palipat-lipat. 6 na taon ako sa kolehiyo. Aba, ang galing mo talaga. Minasteral mo. Lamang ka sa iba. Lamang talaga ako. Pero sabi ko, baka hindi na to para sa akin. Sakto nung graduating ako ng college, nakita ko to. I see. Okay. Yes, nakita ko na to. Then, Binive up ko. Talagang finocus ko din talaga. nakita mo yung sarili mo na nagnenegosyo na talaga. Opo. Pero kasi before ko to makita, yun nga, nabanggit ko gusto ko yumaman. So, nagtrabaho agad ako. So, nung nagtrabaho po ako, nag-service crew muna ako. Pero hindi talaga ako masaya eh. Pag hindi ako masaya sa isang bagay, wala akong pakialam, yung tinatawag na awol, nag-aawol talaga ako. Umaalis ka nang walang Umaalis paalam. talaga ako. As in, sabi ko, hindi ko to deserve eh. Imagine, Mentor, ang layo ng binabiyahe namin, tapos sweldo, isang araw, kala mo, dumaan lang. Kala mo yung tipong lumipad lang, literal pala, payslip. Kasi dudulas lang talaga sa palad mo eh. Marami makaka-relate yun. Ako As relate din in, ako dyan. diba? Tapos yun, Mentor, sabi ko, yun, after 4 months nag-awol ako. Naghanap ulit ako. Call Trabaho center ulit. naman. Aba. Call center. Kaya nga, 6 na taon ako sa kolehiyo kasi ang dami ko din talagang sinusubukan. Pero sa pagiging call center, doon ako talaga na-drain na sabi ko, doon ko na-realize, Mentor, na wala talagang, gusto ko umasenso pero hindi ko nakikita na aasenso ko sa pagtatrabaho. Doon na nag-start hanggang sa nagkaroon ako ng traditional business. Kasi, Anong negosyo nung sinubukan? ako, Mentor meron kami sa palengke namin, babuyan. So, nagbebenta po ako ng baboy. Kaya pagdating sa mga sales talk, 3 years tayo doon. Oh, madiskarte. Ay, sobra. Okay, ganun. So, ano ka talaga, kung sipag sa sipag lang, meron ka na talaga. Nagkataon lang na hinahanap-hanap mo kung saan magpo-prosper yung sipag na binibigay mo. Correct. So, tatlong iba-ibang pala yun. Iba-iba talaga. From service crew to call center to traditional. Diba? Meat vendor, diba? Yes. Malupit. Tapos, so na-meet mo yung opportunity, naging curious lang ako kasi, ano yung naging unang perspective mo? Kasi diba, hindi naman lahat
open sa ganitong Totoo, klaseng business. totoo. How did you handle yung curiosity mo while learning the business? Ako kasi hindi talaga ako tumitingin sa, alam mo yun, sa mga, hindi ko pinapakinggan yung mga napapakinggan Opinion. ko. Opinion ng iba, hindi. Ang akin kasi, gusto kong subukan kasi hindi ko siya malalaman kung hindi ko siya susubukan. At napakadami naman din talagang tao na naririnig ako sa gantong klaseng business na meron tayo. Ay, ang dami nilang nasasabi, pero hindi naman nila nasubukan. Sabi ko, paano nyo nalaman yun kung hindi nyo naman na-try? So, wala po akong pinakinggan na iba. Tiningnan ko yung mga nakagawa. Okay. Kasi tatlo lang titingnan ko, kaya ko bang gawin? May nakagawa ba? At willing ba akong gawin yung negosyong to? Lahat ng yun, willing ako sa pinagdaanan ko. Di pa ba ako magiging willing na Naging madali na yung naging madali na to dahil sa dami ng Ay, pinagdaanan totoo mo. po. Kaya sabi ko, ito na yung pinakamadali na naranasan ko sa lahat ng mga na-experience ko before. Balik tayo dun sa na-experience. Ano yung, kasi di ba sometimes, maraming makaka-relate din dito, napupush tayong mag-decide ng bagay na gusto magbabago ng buhay natin because of the realizations na naranasan natin before. Ikaw, sa lahat ng pinagdaanan mo na yon, from at a young age na realize mo na broke na yung family nyo and uwi ka ng province, nagtrabaho ka, marami kang ginawang bagay. Ano yung pinaka na-realize mo sa buhay mo? Ako, mentor, ang hirap maging mahirap. Okay. Ang hirap pag wala kang choice. Ang hirap pagka yung tipong may mga gusto kang gawin pero hindi mo magawa. Yung pati nga family, ito marami siguro sa mga makikinig. Ultimo relatives mo, hindi ka susuportahan. Sila pa yung kauna-unahan na magda-down sa'yo. Na-realize ko na ang success para talaga natin, depende yan sa atin. Tsaka walang ibang tutulong sa atin, kundi sarili natin. Wala. Sa lahat ng sa lahat ng na-experience ko, ang pinaka number 1 na magiging kakampi mo talaga sa sarili mo. Tama yun. And yun yung naano mo rin, napanindigan mo nung nakita mo yung negosyong to. Yes. Diba? Na parang, ba't ako may niwala sa inyo eh? Saan ba kayo naghirap ako? Diba? Mga ganun. Tama yun. And alam, siguro sa mga viewers natin na nanonood ngayon, comment nyo po sa comment section if nag-agree po kayo sa pinag-uusapan namin ni Mentor Donna. So, nung time na na-invite ka, syempre may puhunan, di ba? May pera ka naman nun. Wala. 3 taon may negosyo, walang pera. Wala po talaga. Ganun talaga sa traditional. Paano mo, ano yung ginawa mong paraan para makapagkamas ka? Naniniwala kasi talaga ako, mentor, kapag ayaw mo, syempre marami kang reason. Dahil mo, ay ganito kasi, ganito. Ako yung tipo ng tao, pag gusto ko, wala nang dahilan. Basta't may paraan. Ginawa ko noon, tita ko. Okay. Kaya sobrang thankful ako, tita kong OFW. Okay. Yun yung pinakatumulong sa akin. Nung kinonta ko siya, nagkataon. Siguro, hindi siguro, para sa akin talaga to. Kasi nung kinonta ko yung tita ko that time, na nasa Sweden, nangihiram ako sa kanya ng puhunan. At ang sabi niya sa akin, naghahanap siya ng negosyo na ako yung mag-handle. Na-timing. Na-timingan. Na-timingan mo talaga. Parang malapit ka talaga sa, kay Lord. Marapit ka. Kasi di ba? No? Totoo. Na-timingan. So, may purpose. Yes. May purpose bakit mo siya nakita. And after that, pinaram kang tita mo. Kaya ka nakasali. Ayun. Mabilis naging kausap. Mabilis ko naging sa tita ko eh. Kasi talagang alam niya yung gano'n ko desidido, tita, dito tayo yayaman. Tsaka ramdam din kasi, mararamdaman ng taong nilalapitan mo kung gaano ka desidido sa bagay na pinupursu mo or humingi ka ng help. By the way, so after nun, syempre, magkaiba ang negosyo natin sa traditional business. How did you handle naman yung shift na from nagta-traditional business to network marketing? Sa traditional business, isa sa pinaka naging madali bakit itong network marketing na pinasok ko. Naging madali sa akin kasi yung sales, may kipag-usap, meron na ako nun sa pagbebenta ng baboy, talagang ganun Kaya, hindi talaga biro ang traditional. Hindi madali. Kasi experience ko, gigising kami ng 2 a.m., pupunta ng palengke, tapos matatapos kami niyan, uuwi kami, Gabi na. 4 p.m.,
at least 4 p.m. 4 Hindi naman p.m. ako nag-ano. So, hindi, naging biro. Kaya nung nakita ko tong network marketing, ako mismo magsasabi sa inyo, sa lahat ng nakikinig sa akin, eto na po yung pinakamadaling gawin. Basta't willing ka talagang trabahuhin. Kasi marami kang maririnig, oo, madali siya. Pero ikaw, akala naman natin, akala kasi ng karamihan, wala kang gagawin, boom, okay na, hindi. Kapag willing kang gawin, desidido ka, magiging madali to sa'yo. So, nagdidepende siya individually kung paano mo, Depende diba, talaga. paano yung perspective mo sa gagawin dito. Kasi totoo lahat naman ng bagay na kikita tayo ng pera, may effort din talaga tayo. Nagkakatalulun siguro minsan kung gaano natin gusto, kabilis matutunan yung isang bagay. And, syempre, ang maganda lang kasi dito din sa business natin, Mentor Don, is hindi mo siya i-figure out mag-isa. Exactly. Ano Kasi, naman yung mga naging part ng community natin sa growth mo? nasanay ako, di ba, mentor, sabi ko na mag-isa, kaya ko to mag-isa. Ang pinaka nagustuhan ko dito sa community natin, yung tipong kahit wala ka pang idea sa una, ang dami mong pwedeng lapitan. Tatanong ka lang sa mga mentors, kaya swerte talaga ng community na meron po tayo ngayon. Kasi tatanong ka lang, pwede ka nang maturuan. So in short, yung success na mangyayari sa atin dito, ang daming tutulong sa'yo, ang daming magpupush sa'yo, at yun yung nangyari sa akin. Totoo yun. And syempre, speaking of, kasi syempre, we need to set the expectation din naman ng mga viewers natin na sa negosyong to, hindi naman lahat ng ofera natin, di ba? Maintindihan nila. Ano yung pinaka-challenge na encounter mo? Or kahit sabihin natin hindi challenge. Yung saan ka talaga parang, oy, kailangan kong i-work out to, itong skills na to, sa business na to. Anong pinaka medyo nag-adjust ka? Sa rejection? Oo, mentor. Kasi alam mo yun, alam mo, ang ganda na na-explain, lalo na nagsisimula ako. Tsaka ang ganda mo. Ang ganda. Gusto ko yan. Okay. Wait lang, sabi ko, ang ganda na na-explanation ko. Tapos, bakit nare-reject pa din? Worst nga, naku-close deal ko, black. Dami mga yung tipong okay, akala mo okay na, close deal ko, magpapadala na pagtingin mo. Na-block. You can't message to this person anymore. Yes, tapos, doon ko inaaral, wait lang, ano yung mga nasabi ko sa kanya? Ano yung hindi ko nasagot? At doon ko nare-realize, okay, masyado kung, may isa siyang tanong. For example, ito na lang, specific na tanong. Ang hindi ko nasasagot yung tanong niya kapag sinasabi na, yayaman ba ako dyan? Okay. Pwede naman natin sabihin, kung gusto niya mabilis, yes naman. Depende sa'yo. Ako hindi papaikot-ikutin ko na sabi ko, tumatagal kami ng ilang minuto, yun lang yung tanong, pero hindi ko matumbok. At doon yung rejection talaga, yan yung inaral ko, mentor. Yan yung inulit-ulit ko. Kaya ang answerte natin dito sa community natin, yung isasagot mo, may magtuturo na, may mga training na tayong ganon. Kaya yun yung isa sa inaral ko hanggang sa naging na ako nung pag nasanay ka na magiging madali kasi paulit-ulit mo lang din talaga siya gagawin. Tama yun, totoo yun. Kasi sabi nga nila, ang sikreto sa ganitong klaseng business is kung gaano ka kabilis mag-adjust, mag-adapt, and mag-move forward. Yes. Di ba? Kasi maraming tao, kaya siguro hindi nila nakukuha yung gusto nila. Hindi lang sa network marketing, in any kind of industry. Kasi nasa stock. Yes. Di ba? No? Blaming. Blaming, maraming sinisisi. But the moment that we realize na, ako pala yung gagawa, ako yung maglalakad, pasulong, doon din mas magiging mabilis. Dito na tayo, syempre sabi nga nila, after naman ng learnings or earnings na. Ay, naman dito tayo. It's exciting Siyempre. So, kwento mo naman, Mentor Don, ano naman yung naging journey mo naman dun sa income na kinikita mo dito sa business? Yan. So, in connection, sa binanggit ko kanina, naging sa akin yun, hirap ako dun sa mga rejections. Pero yun nga, nung inaral ko, nung inulit-ulit ko, kasi again, tayo talagang magpupush para matutunan natin yung isang bagay. Bonus talaga na may mentor tayo. Pero nung inulit-ulit ko siyang aralin, nung inulit-ulit ko siyang gawin, nag-OPP, imagine, mentor, for the first time. First time ko po talagang makahawak ng cheque na 80,000 pesos after 4 months doing the business. Wow. Sabi ko, wait lang, totoo ba to? Di ba ako namamalik mataas? Hawak-hawak ko yung cheque na kinuha ko sa office. Nanginginig talaga ako, mentor, na sabi ko, wait lang, totoo ba to? Ito na ba yun? Kaya worth it, sobrang worth it yung pain. Tsaka yun yung pinakamasarap, di ba? Yung alam mong pinaghirapan mo, tapos
na-amazed ka kasi kaya naman pala. Posible pala. Kaya pa ng ganito kalaki. 4 months, posible pala. Tapos after po nun, mentor, after 4 months again, doon ko na na-hit yung first 6 figures ko. Wow. Kaya, grabe. Sobrang nakaka-amaze talaga tong business na meron tayo. Anong naramdaman mo no na yung promise ng network marketing na 6-figure income per month, at last, na-hit mo? Sabi ko nga grabe yung company owner natin. Grabe yung community na meron tayo na sasabihin talaga na pwede kang kumita ng 6 figures. Pero yung ikaw mismo, matulungan na kumita din ng ganon, grabe yung puso nilang tumulong. Na meron pala talagang gantong company, gantong community na ang dami natin may kita eh. Ang daming, ayan, sa lahat na nakikinig, ang dami yung may kita na ginagawa to na nagkakaresulta. Yun yung isa sa sabi ko nga, habang buhay, magiging loyal ako dito sa kumpanyang to. Kasi 6 figures pa lang, yung nakita ko, yung chineke ko, natulungan na ako eh, na totoo pala. Kaya pala, posible pala, ibibigay pala talaga sa'yo kapag ikaw mismo, at pag-deserve na rin pag-deserve natin. mo din. So, Mentor Don, ayun, nakakatuwa lang, no, habang kinikwento mo yun, habang tumitingin ako sa'yo, alam mo yung parang nakikita ko din yung kinang. Yes. So, parang bumabalik ako, mentor. Oo, kasi di ba, ang sarap balikan Yes. ng mga, like, yung first check mo, Yes. yung first 6-figure income mo, and syempre in our business, ang the best part din, and sure ako, isa din ito sa mga nagustuhan mo is, habang mas nagiging grateful tayo sa mga bumubuo ng company natin, sa team natin, sa mga taong nagtitiwala din sa atin, Yes, mas binibless din tayo. And gusto kong itanong sa'yo, sa personal experience mo, ano yung exact na feeling mo na habang kumikita ka, mas maraming taong nagpapasalamat sa'yo? Grabe na. Lalim, no? Lalim. Pero totoo yun, di ba? Totoo. Minsan hindi kasi natin yun na napapansin, but kapag pagtutuon lang natin ng focus, ang dami palang nagme-message. Yes. Tsaka ang kagandahan dito, mentor, sa business natin, pag lumalaki yung income mo, may mga natutulungan ka din na lumalaki din at kumikita din under ng, yung mga nagtiwala sa'yo. Nag-grow din sila. Yes, mentor. Kaya nung time na lumaki kita ko, daming nagpapasalamat, ang daming na-i-inspire. Sabi ko, okay. Sa lahat ng tao na nagkakaroon, yung tipong nag-start ka dito na wala kang idea, tapos pag nakita na nagkaroon ka ng resulta, hindi mo namamalaya na meron kang natatouch, na ma-inspire din sa'yo. Yung iba hindi mo pakilala. Yung iba hindi mo pa, biglang magme-message na, parang ang sarap sa pakaramdam na, sa simpleng gano'n na nakita nila na nag-grow ka, nakikita nila na unti-unti na nagkakaresulta ka, na nabibigyan sila ng buhay, nabibigyan sila ng pag-asa. Kung nakaya nga nito, nakita ko paano niya nagawa to, kaya ko din. Kaya yun yung isa sa napakasarap sa pakiramdam kapag totoo talaga yung kumikita ka, yun nga, may nagkakaresulta, may nag-grow under ng team mo, pero ang pinakamaganda, yung di mo pa kakilala, na-touch mo na mas mag-inspire at mas mangarap ng matindi. True. And yun yung beauty ng negosyo natin. And ako din personally, yun din yung isa sa parang unheard na, 'di ba, stories kasi minsan 'di ba sa networking, income, travel, lifestyle, kotse, but ang hindi minsan nakikita ang behind the curtains na scenario or situation is yung mga taong natatouch ng lives sa business natin. And yun yung para sa akin priceless. Yes, no? priceless. Kasi yung pera, gagason. Totoo. Kikitain mo kahit saan. Oo, di ba? Pero yung thank you na matatanggap mo, it's so overwhelming siya at some point, but it's so fulfilling. By the way, so ano pa yung mga na-achieve mo rin, Mentor Don? Ayun, mentor. After a year, dun ko na na-hit yung first million ko. Aba, wala pa. And nagkaroon ako ng fully furnished. Kumbaga, tumira ako sa fully furnished na condo unit. Napakaganda na. From, para aware po kayo. Galing ako sa squatter. Okay. Squatter area sa amin. So, dikit-dikit ang bahay, tapos isang bangin na. Alam mo na yung story ng buhay ng kapitbahay Ay, mo? totoo, mentor. Kasi rinig mo eh. Kahit malayo pa, rinig na rinig mo. Wala kang choice. Wala talaga. Kaya nung sabi ko, after a year, nasa 30th floor ako. Wow. Yung from bangin na nakikita, isang mahuhulog ka, makikita mo, puro building. Tapos yon ngayon,
nagkaroon akong sasakyan after 3 years doing the business. First time kong maglabas ng sasakyan. Marunong ka na bang mag-drive? Hindi. Huwag ka mag-alala, pareho tayo. Diba? Yun yung maganda dito eh. Yung maglalabas ka na sasakyan, pero di ka marunong mag-drive. Diba? Okay lang yun. Okay lang. Matututunan naman yan. Yes, kaya sobrang and eto pa, yung hindi ko talaga makakalimutan. Natuto akong mag-drive because of my father. Tinuruan niya ako mag-drive, pero yung father kong yun, hindi po kami close. Okay. Simula ako, as in, andyan lang siya, magsusupport, financially. Presence. Yes, presence. Pero weekly kasing uwi niya sa bahay namin, kaya hindi kami ganun close. Tapos siya pa yung kauna-unahan na, ba't ka pa magaganyan? Parang tanggapin mo na, hanggang dito na rin buhay natin. Siya yung pumipigil. Siya yung pumipigil. Tapos kapag nung nag-full time ako, dami ko naririnig na, daming chat na masasakit. Pero, siya yung nagturo sa akin mag-drive. Pero bakit isa sa pinaka-memorable tong experience na to, yung moment na yan. Before mawala yung father ko, since tinuruan niya ako mag-drive, for the first time, narinig ko siyang magsabi na, Ning kasi ang tawag sa akin. Ning. Ayan, Ning, yaman mo na. Buti na lang, no? Hindi ka nakinig sa akin. Alam mo yun, yung galit, yung tampo, yung lahat na nawala. Nento. Yung bigat. Yung bigat yung, sabi ko, na-appreciate din pala ako ng tatay ko. Somehow, before siya mawala, alam ko naging proud siya sa amin. Di man nabigay ko sa kanya yung pinaka-best na life, pero dami kong na-experience, pina-experience sa kanya ng mga first time niyang na-experience. Kaya yun yung priceless din talaga Tsaka, sa business na. parang napaka, kung saan pa, yung simpleng salitang yun. Diba? Hindi naman umabot na 1 minuto yung pagkasabi niya nun. Yes. But yung effect, diba, sa'yo bilang anak, is hanggang ngayon, habang kinikwento mo, punong-puno ng emosyon. Totoo nga ito. Puno ng emosyon. As in, sabi ko, buti na lang talaga, hindi ako nakinig sa mga Poncio Pilate. Hindi ka nakinig sa kanya din. Hindi naman nakinig sa kanya. Oo. Totoo. Tsaka yung moment na yun, nung sinasabi ng papa mo na yun sa'yo, ano nang sinagot mo sa kanya? Nag-joke ka ba? Hindi ako expressive. Sa mga ganyan, as in, Actually, totoo yun. Sa mga matatapang na babae. Hindi talaga. Paano mo hinandle yun? kuwari hindi ko nakinig. Kuwari hindi ko narinig. Patay malisya. Pero parang ngumingiti ako. Alam ng tatay ko, parang alam ko na, alam niya na narinig ko yun. Nangungusap na lang kayo Oo, sa pero emosyon. na parang awkward sa akin yung ganong moment na, kanari, dead Ayaw mo na. mag-iyakan kayo dito sa kotse. Dead na kanari. Pero yun talaga yung lahat ng tampo, lahat pa. Tanggal. Sa atin, kasi ako, may moment din ako na gano'n. Sa atin, yun, sobrang, kung sa pa, it's a core memory. So, sa lahat po ng viewers namin na buhay pa, di ba? Yung parents nyo, mga mahal nyo sa buhay, andyan pa. Yung story ng kinikwento ni Mentor Don, na yung moment na yun, kaya din ninyo, bilisan nyo. So, bilisan natin na iparanas yun sa mga magulang po. Totoo, Mentor. Kasi for how many years na nag-sacrifice sila para sa atin. Siguro it's about time na tayo naman yung magsakripisyo para mas mabigyan sila ng magandang buhay. Tsaka kahit sabihin natin na may tampo, hindi naman mawawala. Wala namang pamilyang perfecto. Tama. Diba? Walang masaya lang. Wala namang ganun. But, diba, sometimes, those moments, yun yung nagko-connect Diba? And para sa akin, priceless yun. Sa mga naman, bago tayo mag-continue, ano naman ang message mo sa mga parents naman na nanonood ngayon? Ako naman, sa lahat ng mga, lalo na kung yung mga karamihan kasi talaga ngayon ng parents, ang tatalino na talaga, even mga bata, na sumusubok talaga sa negosyo. Pero sa lahat ng mga parents dito, na nakikinig po sa akin, pinaka-message ko sa inyo, ang sarap mabigyan. Di ko siya totally masasabi kasi di pa naman ako naging parents Pero ang sarap mabigyan ng magandang buhay talaga yung mga anak. Kasi kapag ako mismo, yun yung pangarap ko na ako yung magpuputol ng sumpa ng kahirapan sa family ko, na ako mismo yung pinaka mag-start na, yung kauna-unahan magiging milyonaryo sa family kasi mapapamana mo siya maipapasa mo siya dalawa lang kasi mapapamana natin, is either kahirapan or kayamanan. So, doon na ako nasabi ko, mahirapan man ako dito,
Diba? Hindi ko man maintindihan sa una kasi susubukin tayo kung deserve natin. Mm-mm. Pero ang tanong, deserve mo ba talaga? Kaya nung sabi ko, mahirapan man ako sa una, okay lang. Kaysa mahirapan ako sa dulo. Kaya sa lahat ng nakikinig sa aking parents, napakaswerte niyo po at nandito po kayo sa Royals International Empire. Kasi itong community na to, hindi mo siya mag-isa gagawin, plus mapapamana mo yung magiging result mo talaga. Tsaka sa mga parents, kasi minsan may mga anak na member ng community natin na pinipilit nila mag-attend yung mama nila, papa nila. Suportahan po natin. Ay, totoo. 'Di ba? Suportahan natin yung mga anak natin na ginagawa tong business na to kasi hindi man nila sabihin sa inyo ng harapan, pero 50% ginagawa nila yung business para din sa inyo. Totoo. 'Di ba? No? Kasi minsan may mga anak katulad natin, hindi naman expressive. Oo, hindi expressive. Nag-burst out na lang sa CR pag Iyak na lang, magka-cry-cry na lang sa Totoo yun, di ba? Lalo na pag yung anak nyo, mana po sa inyo, na medyo po matigas din po ang loob, hindi nyo po talaga maririnig yan. Totoo yan. Sa mga anak naman. Sa mga anak na nandito, ang swerte mo kung nakita mo to, bata ka pa, ang swerte mo nakita mo nandito ka na. Pero mas lalo mong sipagan, mas lalo mong gawin to, mas lalo mong seryosohin to. Kasi ang swerte mo, pag dumating yung time, 5 years from now, sabihin na lang natin, ilang taon ka pa lang yan. Pero nakukuha mo na yung bagay na gusto mong makuha. Yeah. Diba? Nakukuha mo na yung mga dating pangarap mo lang. True. Kaya sa lahat ng nakikinig sa akin dito, kagaya kong mga anak, laksan mo loob mo. Tama. Tuloy-tuloy mo kasi wala pong sikreto. Nakikita mo si Mentor Rafi, idol mo, ang ganda ng resulta. Pero pinakaginawa lang naman din talaga ng majority na kumikita dito, tuloy-tuloy lang. Yeah, true. And syempre, Mentor Donna, kami po, hindi naman talaga kami ganun ka-close sa Mentor Donna before. Pero nung top 20, na-fair tayo dyan. Talaga pong, doon ko po nakilala yung other side ni Mentor Donna. And naalala ko, in-interview kita noon, doon sa vlog ko. And ang tanong ko noon is, ano yung pinaka-characteristic mo na meron ka, na sa tingin mo, yun yung nagdala sa'yo sa top. Kasi hindi naman lahat 'di ba? And as I hear your story, dun ngayon ko naintindihan kung bakit na ano mo yun. And tuloy-tuloy pa talaga. Ayan, so anong feeling nun? Nung time na yon? Kasi ang tahimik mo nun, in fairness sa'yo, akala ko talaga tahimik, Kaya ako nahiya. Tahimik niya. Ano yung naramdaman mo nun? Alam mo yun, pinangarap ko talaga makapasok. Project high yan Top 20 yun ang project high Binigay siya sa akin after 3 years Kasi pangatlong taon ko na hit yung top 17 pa nga. Alam mo yun, na bago pa lang ako dito, sumalpak pa lang ako, kakasalpak ko pa lang sa network, wala pa lang ako idea. Pero nakikita ko na yung sarili ko na makakasama sa mga ganong rank, sa mga ganong top. Kaya yung sinabi ko sa inyo kanina na madali lang talaga ang network, madali lang po talaga gawin to. Tama. Depende lang yan sa disiplina na meron tayo. Depende lang yan sa goal na ihihit mo kung focus ka ba sa goal mong yan. Kasi yun yung ginawa ko. And nung nakita ko yung sarili ko, wow, top 17, parang looking back, wala pa akong idea dito. Sabi ko pa lang, makakapasok ako dyan. Sabi ko pa lang, bahalang araw, isa ako sa maa-awardan sa top 20. Pero nangyari nung LUN Baguio, sobrang siya, as in, overwhelming. Tsaka ang ganda ng moment na yun, ng awarding natin. Kasi sobrang, alam mo yun, ang lalapit lang natin sa isa't isa, no? Tapos may dagat. May dagat, mahangin. Ang saya. Kaya sa lahat na nakikinig sa akin dito, huwag mong tingnan ano man yung ilang buwan, taon ka na. Huwag mong tingnan. Lagi nating ito, isa sa pinaka-ginagawa ko, isa sa pinaka-minamaster ko mentor, na pag nagde-decide ako mag-hit ng goal, kunwari, nagkaka-start ko pa lang. Hindi ko tinitingnan taon na ako, hindi ko tinitingnan, as in, nagba-back to zero ako mentor. Reset. As in, sabi ko, okay, bago ako. At least, ang kagandahan, skilled. Kasi sa lahat na nakikinig sa akin, huwag mong tingnan kung ilang taon ka na or kaka-start mo pa lang. Tingnan mo ano yung pwede mong magawa, yung pinaka-best na magagawa mo. Tama. Kasi magugulat ka yung gusto mo rin makapasok ng top 20. Magugulat ka na, ina-awardan ka na din. Diba? So yun yung mga ginagawa ko dito na baka po makatulong sa lahat ng nakikinig at nanonood. Tama yun. Sobrang ganda ng sinabi mo, Mentor Donna, na sa lahat ng nangangarap din, 'di ba, na kasi
sa iba, ang nakikita lang nila sa atin yung rank, yung success, but they don't see the hustle, 'di ba, na binibigay din natin. And tama yung sinabi mo na just reset, 'di ba? Huwag kang mag-self-sabotage, 'di ba? Kasi Self-pity. kasi minsan yun yung nakakapigil din. And also, my next question is, looking back sa journey mo, ano yung pinaka natutunan mo na lesson na yun na, part ka na ng top earner, nakabili ka ng sasakyan, may resulta ka na. Ano yung pinaka na-realize mo doon? Ang na-realize ko at natutunan ko, normal talaga na madapa ka. Mm-mm. Normal talaga na may makukuha ka or may gusto ka makuha pero hindi bibigay sa'yo. Mm-mm. Or meron kang hinihit pero hindi mo siya ma-hit sa specific na kung kailan mo siya sinet. Ang importante, paano ka babangon? Kasi ilang beses ako nadapa. Mm-mm. Ilang beses ako ito nagsisimula pa lang, even nga kumikita na rin naman ako na napapa-question ako na, wait, bakit? That time, hindi ko alam yung sagot. Mm-mm. Pero nung nakatawid ako doon, meron po talagang solusyon. Mm-mm. Na akala natin na stuck na tayo sa ganong sitwasyon, na kada tingin natin wala nang solusyon. Pero kung titingin tayo sa mas malaking perspective ng buhay natin or ng network, napakarami naman din talagang solusyon. Kaya, ang pinaka natutunan ko, wag lang talaga tayo titigil. Wag tayong tumigil mag-aral ng negosyo. Wag tayong tumigil kumausap kasi ito yung negosyo natin eh. Kaya nga, ang swerte mo pag kino-congrats ka na, uy, na-reject ako mentor, congrats! Kasi kumakausap ka eh, di ba? Kaya ayun, sabi ko, ang dami ko man challenges na pinagdaanan, ang dami ko man na tipong ayoko na, hindi ko na naiintindihan, pero mas pinipili kong bumangon, mas pinipili kong lumaban. Kasi at the end of the day, ako pa rin mag-benefit ng magiging decision ko. Tama. So kung magde-decide akong tumigil, ano yung buhay na meron ako? Ayoko na. Tama. Ayoko na bumalik sa amin, ayoko na maranasan yung ganong buhay. Tutuloy ko. So nung tinuloy-tuloy ko, doon binigay. napakaganda ng nabinigay sa akin. Yeah. Napakaganda nun na dapat tuloy-tuloy, Tuloy-tuloy. consistent lang kasi yun nga, ang pangarap mo pinaglalaban mo eh. Oo, pangarap mo na. Hindi na pangarap ni boss. Pangarap mo na yun. And speaking of pangarap, syempre, ano yung mga next na goals ni Mentor Ayan, Donna? excited Yes. ako, hala. Ang swerte kasi ito, hindi ko pa siya pinana sa buong project. Pero alam na ni Mentor Joseph Lim. This first quarter ng 2025. Ilalabas ko aking second core, yung pinaka-dream core ko, Mentor. Ano yun? Ay, kasi nag-start ako, as in, hindi naman siya totally dream car na sports car. Nag-start ako dito, nasa ko pa nga, pinost ko pa yun sa Facebook eh. Gusto ko talagang maglabas ng Hilux. Yung pick-up, as in, yun yung kauna-unang ko nilabas. Naku, kasyang-kasya ka doon. Ay, siya! Sabi nga minsan niloloko ko. Abot mo ba? Oo naman! Sabi ko kaya, ayan, ang first quarter ng 2025, yung pinaka-latest, pagtingin ko nun sa Hilux, bumalik lahat paano ako na-exit sa network. Kasi yun talaga yung gusto kong ilabas ng sasakyan. So, nag-goal set ako, nag-game plan ako, this coming, first quarter. Oh my God. Wow! Isa sa pinakagusto ko talaga yan. Feeling ko angas-angas mo, babae, nag-drive na ito. Tapos pagbaba mo, wow, tangkad! Ito, hindi lang pang 5 beses ko na naririnig. Hindi, pangarap mo yan eh, di ba? syempre. Sabi ko nga kung saan ka tayo kikiligin. Kaya sa lahat ng nandito, habang kinikwento ni Mentor Donna, ang pinaka-lesson doon, kung ano yung pangarap mo, talagang ipaglaban mo yan. Mo? Kasi pangarap mo yan. And walang ibang kukuha nun kundi ikaw din. And nakikita ko talaga na yung kinang talaga sa mga mata mo doon, talaga ngayon is super talaga. Kung sa ano pa, nasisilaw ako. Wow! Ayan. So, syempre, gusto ko bago tayo magtapos, ang konti ng oras. Parang Ang sarap ng kwentuhan. Oo, stretch pa daw. Stretch Pero na. aside doon sa sa gusto mong ma-hit is bago tayo mag-proceed doon sa message mo, nakapag out of the country ka na, 'di ba? Yes. Kwento muna natin 'yon kasi syempre may mga OFWs na nanonood ngayon na nasa abroad nga sila but minsan hindi sila nakakalabas. Totoo. Ano yung feeling mo na nakapag out of the country ka, then wala kang ibang ginawa kundi nagbakasyon? Enjoy. Ito pala, para din sa lahat, lalo ng OFW. Plano ko talaga mentor maging OFW. Oh, okay.
Kasi yung tita mo nga na OFW. Since parang yun na yung nakikita kong way eh. Di ba? Pag galing ka sa environment na hindi talaga mayaman or mahirap, yun, galing ako doon sa mahirap talagang buhay. Ang pinaka parang alas mo, option mo talaga mag-ibang bansa. Kasi dami ko naririnig, gumaganda yung buhay, pero nung nakita ko ang lahat, hindi pala biro talaga pinagdadaanan ng OFW. So ayun nga, mabalik ako. Pinangarap ko maging isang OFW, pero hindi natuloy. Kasi nangyari yung pandemic. Anong pandemic? Yes. Okay. So, nag-lockdown. Sabi ko, hindi talaga para sa akin. Pero meron nang nag-aasikaso eh. Meron na dapat akong mga requirements, okay na. Pero yun nga, pandemic, hindi binigay sa akin. Pero, after 3 years doing the business, nung nakita ko to, lalabas ako ng ibang bansa, hindi para magtrabaho. Lalabas ako ng ibang bansa, kundi para mag-enjoy. Sa isang taon po, ang kagandahan, isang taon, nakatatlong countries po. Anong bansa yun? First is yung Macau. Macau And Hong Kong namin. Yes. Second po is yung nag-Thailand po kami. Oh, abang Thailand. And, wait lang! Uy! Kunting tulog na lang po. Ay, matang! Ano nga sa'yo? Ano nga sa'yo? Nasa South Korea. Kunting tulog na lang. Baka mapapanood nila to, nandun ka na. Baka nandun ka, nakapost ka na. Yes! Nagkalat ka na sa social media. Pero yun nga, mentor, sabi ko, looking back, worth it pala talaga yung mga decision making mo, lalo na kung ikaw mag-benefit sa future. Kaya nung pinangarap ko maging OFW, hindi niya binigay sa akin eh. Pero nakalabas ako ng ibang bansa para magtrabaho, para mag-enjoy. Para magawa mo yung lahat ng mga bagay na gusto mong magawa. Kaya sa lahat ng nakikinig sa akin ngayon, OFWs, hindi biro yung mga trabaho, hindi talaga yan madali. Kasi nakita ko yun sa tita ko eh. Walang pahinga. Ikot na lang sa bawat sulok, maglilinis. Ito na yung chance na, yes, nasa ibang bansa ka para mag-work. Pero ito na yung chance na seryosohin mo, trabahuhin mo to. Darating din talaga na yung country kung saan ka nagtatrabaho, tina-travel mo na lang, ini-enjoy mo na lang. Iba't ibang countries pa. Sarap nun. Sarap. Diba? And tama yun. Tama yung sinabi ni Mentor Donna na iba yung feeling na nasa abroad ka but wala kang ibang gagawin doon kundi i-seize mo yung moment and i-maximize mo yung country na yun at maging traveler ka, diba? Hindi bilang OFW. Yes. But salute tayo sa mga OFW na mga kababayan natin. Pero deserve din nila, diba? Deserve din nilang mag-enjoy. Kasi ilang taon na mentor, diba? Na yun nga, nag-work. Super deserve ng mga kababayan natin. Grabe, no? Ang dami nating na... Ako excited kasi 6 days kayo sa Korea. Yes! I-regards mo na lang ako dun sa mga K-pop. Yes! Gusto mo, mentor. Si ano? I know eh. So, nakakatuwa, no? Kasi, kung titingnan natin, sobrang bilis lang pala talaga baguhin yung buhay. Diba? Habang kinikwento mo, Mentor Donna, isa sa pinaka, sa akin, realization ko ngayon is, habang kinikwento mo yung previous mo na experiences, parang ang tagal. Pero nung kinikwento mo na yung decision making, yung result, ang bilis lang pala. Ang bilis lang pala i-shift ng perspective and ng situation natin if willing tayong mag-decide. Exactly. And speaking of decision, ano yung message mo ngayon sa lahat ng mga hindi pa part ng community natin na na-inspire, di ba, na-motivate, na-push sa story mo? Sa lahat ng nakikinig sa akin dito, alam ko na-inspire ka nakaya 3 years, nakagkaroon ng ganyan, result. Sa lahat ng nakikinig sa akin ngayon, mas masarap pakinggan yung magiging success story mo. Yes, nai-inspire ka sa mga mentors, na-inspire ka sa mga tao na nakikita mo nagkakaroon ng resulta. Kailan mo naisip na makita yung magiging story mo? Tama. Na kung ikaw yung manonood sa sarili mong pelikula at ikaw yung pinakabida doon, ang sarap, di ba, na makita mo ano yung dulo na pwedeng mangyari sa'yo. Kaya yun yung sa lahat ng nakikinig sa akin na hindi pa part ng community. Kung ilang beses ka nang nandito sa community na to, ilang beses mo na itong nakikita, ikaw na mismo yung humihiling hindi aksidente. Ready na po yung pwedeng mangyari sa yung result, blessing man, or ano man yung gusto mo mangyari sa'yo. Pero ang tanong, ikaw, ready ka ba? And never tayo magiging ready. Magsimula lang tayo.
Kaya sa lahat ng nakikinig sa akin, ang swerte mo kung ngayon at ngayon, bago matapos tong taon na to, magsisimula ka. Kasi magugulat ka, kung ako nakikita mo dito na nakikinig ka sa akin yan, baka magulat ka isang araw, ikaw na yun nandito. Yeah. Yung success story mo na yung binibida mo, yung mga pangarap mo lang na akala mo imposible, unti-unti naging reality na, di ba, nahawakan mo na lahat nakukuha mo na. Yung dating iniisip mo lang, nararanasan. Naranasan. Message mo naman sa mga members na nandito na ginagawa na yung business and nakita nila yung sarili nila sa'yo. Sa lahat po ng ngayon, nakaka-relate, members na, tapos medyo sabihin na lang natin, hindi naman lahat talaga mabibilis, hindi lahat nakukuha yung goal. Sa lahat ng mga nakukuha yung goal, ano yan ang nakikita ko lang na difference is aggressive talaga. Aggressive po ako pagdating sa goal. Hindi ako tumitingin ano yung failure ko before. Tinatama, ano yung naging parang mali ko, ano yung ba't ako nag-failed. Talagang aaralin ko siya para maitama. So sa lahat po na nakikinig sa akin na members, magkaroon ka lang ng specific na goal. As in, isa lang. Marami tayong goal. Gusto natin magkaroon ng sasakyan, bahay, lupa. Pero lahat medyo maguguluhan ka. Medyo para sa tingin mo, wait lang, parang nahihirapan ka. Pero pag may isa kang goal, ito yung pinakaginawa ko, nag-start ako. Nagkaroon ako ng isang goal, ano yun, mahit ko po yung first 6 figures ko. Yung goal na yun, na isa lang yung pinag-focusan ko, tinarabaho ko talaga siya. Nagpa-goal set ako sa mentor ko, ano yung papagawa sa akin ng mentor ko, ginagawa ko. Kaya kung ano yung papagawa sa iyo ng mentor mo, at tingin mo, ready ka na ngayon, makuha yung goal mo, kontakin mo, kulitin mo agad yung mentor mo, magpa-goal set ka, paano mo makukuha yung gusto mong makuha. Yes. And magugulat ka, since focus ka doon, unti-unti, ayan na. Hanggang sa yung goal mo nakuha mo, magle-level up na naman yan. Hanggang sa may sasakyan ka na, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Nagsisimula siya doon sa pinukosan mo na goal hanggang sa nakaka-addict po yung pag-hit ng goal. Totoo po yun. Yun po talaga yung doon. So, thank you so much, Mentor Donna. Ang dami naming natutunan. And in behalf of the whole Royals International Empire community, we thank you for sharing your story, your goals, your realizations, your learning sa buong viewers po natin. And syempre, sa mga viewers natin ngayon, i-comment mo naman dyan ano yung pinaka natutunan mo tonight, ano yung babaunin mo, ano yung pinakararamdamin mo sa gabing to para, di ba, magamit mo sa kung ano man yung pinupursu mo sa buhay mo. Ayan, i-comment mo sa comment section natin. And syempre, magpasalamat din tayo kay Mentor Donna, ayan, kasi nandito siya ngayon. So, yun, ayan, thank you so much! Mentor Donalyn Vargas. And syempre guys, alam ko pong na-inspired po kayong lahat. Alam ko po na na-motivate po kayo. And syempre, sabi ka namin dito sa RIE is, ang story mo, inspiration mo yan sa mundo and walang ibang magtutupad yan kundi ikaw. And ang pinakagagawin mo po ngayon, if hindi ka pa part ng community, just contact your coach or mentor. Talk to them, 'di ba? Ask them kung paano po kayo makakapagsimula if nagustuhan niyo po yung story ni Mentor Donna and talagang nag-decide na po kayo na okay, nasa tamang business pala ako kasi sobrang nakarelate ako sa story ng mga speakers dito po sa podcast natin at sa mga events natin. And syempre, contact niyo po sila para mapag-usapan niyo. And syempre, sa lahat naman po ng mga members natin, ayan, so contact niyo rin yung mga mentors ninyo. Sabi nga ni Mentor Donna, if may goal ka, kailangan ilapit mo yan sa coach mo, sa mentor niyo para makapag-goal set kayo at materialize yung goal na yan kasi kayang-kaya din yan ma-hit. Okay? So, by the way, guys, ayan, so itong next po natin na event, ipa-flash po natin sa screen. And syempre, maraming salamat po sa lahat ng nanood. 'Di ba? Nag-comment, baka may mga umiyak pa kasi may emotional moment kanina na hindi natin in-expect. Ako din po. 'Di ba? And syempre sa lahat po ng mga nandito ngayon, maraming salamat po. Alam ko po na sobrang worth it yung gabing to, nagkaroon po ng value kayo at marami kayong natutunan. And syempre, sabi nga namin dito sa Royals International Empire, hindi mo po gagawin mag-isa itong negosyong to kasi nandito po kami, tutulungan ka po namin hanggang makuha mo yung mga pangarap mo. Maraming salamat sa lahat and see you po again sa next na RIE podcast episode natin. My name is Rafi Francisco, your super coach, nagsasabing be empowered, be super, and we dare you to dream big. Bye!